Ilang eksperto ang nagsabi na nakasentro sa usaping pang-ekonomiya at pangkalakalan ang agenda ng bansang Malaysia sa 26th ASEAN Summit. Kaya maaaring hindi mapag-usapan ang issue sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni James Cos. Posibleng hindi matatalakay sa 26th Asian Summit sa Malaysia ang usapin hinggil sa territorial dispute ayon sa ilang eksperto. Ito ay dahil sa mas nakatuon sa economic, trade and investment ang agenda ng bansang Malaysia na siyang chairman ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ngayong taon. Malaysia being a very trade and investment oriented country, so understandably when Malaysia is in a position to shape the agenda, you'll be mainly on economic and trade and investment related issues and not so much on those what I would call strategic issues such as the South China Seas, the disputes, the territorial disputes and so on. Yeah. 4 sa 5 claimant sa mga pinag-aagawang teritoryo ay miyembro ng ASEAN, ang Brunei, Malaysia, Vietnam at ang Pilipinas. Sa kabila ng pagnanais ng mga ito na makipag-usap sa China bilang isang collective body upang makabuo ng Code of Conduct sa rehiyon, ang nais naman ng China ay bilateral talks lamang sa bawat isang bansa. Bagaman inangkin na rin ng China ang James Shoal na bahagi ng Sarawak State sa Borneo Island, tiko mambibig ng Malaysia ukol rito. Ang Malaysia ay ikatlo sa major trading partner ng China sa Asia at pinakamalaki sa 10 bansa na miyembro ng ASEAN. May umiiral ding kasunduan ng China at ang Malaysia na palalakasin ang kanilang ugnayang pangkalakalan at maabot ang $160 billion investment sa 2017. Ayon pa sa mga eksperto, tiyak na aanin ng mga batikos ng Malaysia mula sa ibang bansa sa Southeast Asia kung hindi nito pagtutuunan ng pansin ang South China Sea issue. Nauna nang nagpahayag ang Malacanang na sisikapin ni Pangulong Aquino na makuha ang suporta ng mga kasamang bansa sa Southeast Asia upang maiayos ang sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo. Dahil walang malinaw na batayan, walang mga malilinaw na patakaran, ito yung lumilikha ng agam-agam at ligalig. At parating pinupunto ni Pangulo Aquino yung kahalagahan ng South China Sea dahil malaking bahagi ng international trade ang dumadaan dito. Noong 2013, kinondena ng ilang miyembro ng ASEAN ang noon ay chair country ang bansang Cambodia dahil sa hindi pagbibigay importansya sa South China Sea issue sa pangambang maapektuhan ng malakas na trade relations sa China. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, James Cos, UNTV News, Worldwide.